Good day everyone. Welcome to my vlog. I'm Josh Matthew Villarama and I'm from STEM 11-6P. And today we're going to discuss the operational functions and we will be focusing on addition and subtraction. So let's begin our discussion. So we will be starting with the first example of operational functions. So as you can see, we have given here and our problem. We will solve this first. Quantity of f plus g of x. Ang gagawin lang natin dito, i-distribute natin tong x sa dalawang variable. F of x plus g of x. So, ang gagawin natin, ikakopy na natin yung given. 5x plus 3 plus 4x plus 5. Pag-add na natin, uunahin natin yung may variable. So, 5 plus 4 is equals to 9. Then, bring down lang natin yung variable niya, 9x. 3 plus 5 is equals to positive 8. So, ito na ang ating final answer para sa first problem. So, mag-proceed naman tayo sa pangalawang problem. Quantity of f minus g of x. So, ganito lang ulit. Papalitan lang natin siya ng minus kasi magiging subtraction siya. So, f of x minus g of x. Ganun lang ulit. Copy natin yung given. 5x plus 3 minus quantity of 4x plus 5. Kailangan natin ng quantity para hindi tayo malito at hindi magbago yung sign ng i-solve natin. Tsaka para mas ma-solve natin na mas maayos. So, ito ang uunahin natin dahil ito ang may variable. So, 5 minus 4 is equals to 1. Kapag 1, ang ilalagay na lang natin ay x. So, positive x. Tapos, 3 minus 5 is equals to 2. So, negative 2 yan. Ayan ang ating final answer. Kaya naging negative 2 yan kasi negative plus times positive is equals to negative. So, ito ang ating final answer. So, let's proceed sa second example. Ganun lang ulit yung gagawin natin katulad nung sa una. Hahanapin lang natin ang quantity of f plus g of x. So, ikakopy na agad natin yung given. 19x plus 12. Tapos yung g of x naman plus 9x plus 18. So, unahin na ulit natin yung may variable. 19 plus 9 is equals to 28. So, bring down lang ulit natin yung variable niya. So, 28x. Tapos, 12 plus 18 is equals to 30. So, plus 30. Ayan. Ito ang ating final answer para sa first problem. So, dito naman tayo sa pangalawang problem natin. Subtraction ulit. Ganun lang ulit gagawin natin. Kukunin natin yung given tapos isosolve na natin. So, lagay na ulit natin yung given. 19x plus 12 minus. At huwag natin kakalimutan yung quantity. Quantity of 9x plus 18. So, solve na natin. Unahin ulit natin itong dalawang may variable. 19 minus 9 is equals to 10. Tapos, bring down na ulit yung variable niya. So, 10x. Tapos, 12 minus 18 is equals to 6. So, magiging negative siya kasi negative times positive is equals to negative. Tapos, bring down na natin yung 6. So, ito na ang final answer natin para sa second problem. So, this is the last example of our topic. And we will be having an activity for later. So, ganun lang ulit. Isosolve lang ulit natin yung quantity of f plus g of x. Lagay na natin yung given ng f of x. 34x plus 18
Tapos yung g of x naman, 23x plus 14. So, unahin na ulit natin yung may variable. 34 plus 23 is equals to 57. Tapos, bring down lang ulit natin yung dalawang variable. Tapos, 18 plus 14 is equals to positive 32. So, ito na agad yung final answer natin para sa problem number 1. So, dito naman tayo sa pangalawang problem. Ang problem dito ay subtraction naman ulit. Quantity of f minus g of x. So, ganun lang ulit. Copy natin yung given ng f of x, 34x plus 18. Tapos yung g of x, kailangan ulit natin ng quantity, 23x plus 14. Unahin na ulit natin itong may variable. 34 minus 23 is equals to 11x. Kasi bibring down lang ulit natin yung variable. Tapos ito, 18 minus 14 is equals to 4. Magiging positive siya kasi mas mataas yung nandito kaysa yung nasa loob. So, ito na ang ating final answer para sa second problem. So, this is our activity for this day. I will give you some time to answer these questions. So, let's solve this activity number 1. Ito ang first problem na isosolve natin. Quantity of f plus g of x. So, ganun lang ulit yung process. Ikakopy lang ulit natin yung given ng f of x tsaka ng g of x. 13x plus 7 plus 10x minus 4. So, unahin lang ulit natin itong dalawang may variable. So, 23x. Tapos, ito naman, 7 minus 4 is equals to 3. Positive 3. Kasi mas mataas ang nauna. So, ito na ang final answer natin para sa first problem. So, dito naman tayo sa second problem. Quantity of f minus g of x. Ganun lang ulit yung gagawin natin. Ikakopy natin yung given. Tapos, isosolve natin. So, f of x, which is 13x plus 7 minus quantity of 10x minus 4. Huwag natin kakalimutan itong quantity dahil mahalaga siya sa solving na ito. So, 13 minus 10x equals to 3. Tapos, bring down lang ulit natin yung variable. So, 3x. Tapos, 7 plus 4 is equals to 11. Kaya siya naging plus kasi negative times negative is equals to positive. So, ito na ang final answer natin para sa activity number 1. So, dito naman tayo sa pangalawang activity natin. Unahin natin ulit i-solve ang addition. Quantity of f plus g of x. Ganun lang ulit yung gagawin natin katulad sa mga nauna nating example. Ikakopy natin yung given na f of x, which is yung 19x plus 12. At sunod naman yung g of x plus 16x plus 7. So, dito na ulit tayo sa dalawang may variable. 19 plus 16 is equals to 35. Tapos, bring down lang ulit natin yung variable. Tapos, 12 plus 7 is equals to 19. So, magiging positive siya kasi ito ang nauna. Mas mataas. Ito na ang final answer. So, dito naman tayo sa pangalawang problem. Subtraction. Quantity of f minus g of x. Ganun lang ulit yung gagawin natin. Ikakopy natin yung given ng f of x tsaka ng g of x. Ang f of x ay 19x plus 12 minus quantity of 16x plus 7. Huwag natin kakalimutan
ang quantity dahil mahalaga ito sa topic na ito. At para hindi tayo malito sa mga sign, kailangan natin ng quantity na yan. So, ito na ang uunahin natin ulit, ang may variable. 19 minus 16 is equals to 3. Tapos, bring down lang ulit natin yung variable niya, which is yung x. Tapos, 12 minus 7 is equals to 5. So, magiging negative siya kasi negative times positive is equals to negative. So, ito na ang final answer natin para sa activity na ito. So, isolve na natin ang activity number 3. Uunahin lang ulit natin ang addition. Quantity of f plus g of x. Ganun lang ulit gagawin natin paulit-ulit. F of x, which is yung 25x plus 15. Tapos yung g of x naman, 20x plus 11. So, ganun lang ulit. Yung may variable lang uunahin natin. So, ang magiging sagot, 25 plus 20 is equals to 45. Tapos, bring down lang ulit natin yung variable niya. Okay, yung 45x. Tapos, ipag-add naman natin itong 15 plus 11 is equals to positive 26. So, ayan ang final answer para sa first problem. Dito naman tayo sa subtraction. So, quantity of f minus g of x. Ika-copy lang ulit natin yung given niya. 25x plus 15. Tapos sa g of x naman, 25x plus 15 minus quantity of 20x plus 11. So, ipag-add na natin, i-minus na natin siya. Unahin natin ulit ang may variable. So, 25 minus 20 is equals to 5. Tapos, bring down lang ulit yung variable as usual. Tapos, 15 minus 11 is equals to 4. Kaya naging positive to kasi mas mataas ang 15 kaysa sa 11. So, ito na ang final answer para sa problem number 2. Sometimes, the questions are complicated and the answers are simple. So, dito na nagtatapos ang ating lesson tungkol sa topic na operation ng fraction. Hope na may natutunan kayo sa ating ni lesson sa vlog na ito.